Panahon ang pagpanaw ng ating minamahal sa buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mo nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating ng wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mapamalas kahit laman ay magnas. Siya ay aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya. Wala tayong talaga naman sa sanglibutan at wala rin naman tayong madadala pag-alis dito. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon ng ating katawang lupa, tayo ay may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Habang tayo nakatira pa sa toldang ito, ang katawang lupa, tayo namimigati, dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panglupa, kundi upang mapalitan ang katawang panglangit. At sa gayon, ang buhay natin may katapusan ay mapalitan ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin niya tayo. Kaya't laging malakas ang loob namin, alam namin na habang tayo nasa tahanan ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanan galing sa Panginoon. Namumuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwan ang katawang ito na ating tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya at sa katawang ito o doon man sa langit. Sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ngunit may nagtatanong, paanong bubuhayin ulit ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Hangal, hindi nabubuhay ang binhing inihasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon. Ayon sa kanyang itinalaga, bawat binhi binibigyan niya ng sangkap ng katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang karintang panlupa at iba ang karintang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng bituin. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang nilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kayang ilibing, maganda at malakas na muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Pakinggan ninyo ang liwanag ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng pagtunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ng katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan
ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amin pong tinatawagan sa damunahan ang mga buong pamilya ng Itang Daniel, ang kanyang mga anak, kanyang mga manugang,